Muli nating balikan ang istorya ng isang legendaring assassin kasama ang mga pinakamababagsik at pinakamalalakas na death row inmates sa isang misteryoso, mapanganib at nakamamatay na isla. At ang kanilang misyon ay hanapin ang elixir na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito ang Hell's Paradise Season 2. At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin. At ito na nga po sa episode 3 para kay Season 2 ng Hell's Paradise natin. At wag na nga natin patagalin pa, simulan na natin yan. At dito ngayon magsisimula sa pagpunta ng isang grupo pa doon sa may isla ng Shinsenkyo. At eto, habang naglalayag sila dyan ay naalala ni Lord Aoki yung pag-uusap nila ng Shogun kung bakit sila pinadala doon sa isla. At ang dahilan, dahil 2 araw ng araw ang nakakalipas at yung unang grupo hindi pa rin naibibigay sa Shogun yung hinahanap niya na elixir. So kaya ito, inutusan ng Shogun itong si Lord Aoki na bumalik dun sa may isla, pero this time ay may kasama na nga siya ng mga elite. Kasama niya dyan yung 4 na assignment at maliban dito sa 4 na assignment, kasama na nga din dyan yung 50 mga shinobi at 4 na elites ng mga shinobi na nanggaling sa Iwagakure clan. So grabe, sobrang dami ng mga ninja. At eto nga, tuloy pa ng Shogun na sobrang galante nung boss ng mga Iwagakure clan dahil siya mismo yung nag-provide ng mga barkong gagamitin nila sa pagpunta dun sa isla ng Shinsenkyo. Kaya nga dito natutuwa yung Shogun, sabi niya nga dyan, sigurado kapag nakita nung vanguard o nung unang grupo yung pagdating ng mga backup nila tapos ang lalakas pa niyan, ay matutuwa sila. But then ay dito nga ngayon ay back to present na nga sa isip-isip ni Lord Aoki na talagang hindi naiintindihan ng Shogun yung ipinapagawa niya. At saka isa pa, malinaw na merong motibo yung boss ng Iwagakure clan kasi nga sobrang dami ng ninjang pinadala niya, 50 na ninja tapos may 4 pang elites. At eto ngayon, napansin ni Shuge na para nag-aalala itong si Lord Aoki. Kaya nga sabi niya dyan, Lord Aoki, huwag kang mag-alala kasi alam naman ni Lord Aoki na kapag gumawa raw ng mga kalokohan o nagbigay ng sakit ng ulo sa kanya itong mga ninja na to, a-action dyan itong 4 na assignment na kasama niya. Pero ito nga, sabi ni Lord Aoki, sigurado ba itong si Shuge na kaya nilang i-handle yung pagkarami-raming mga ninja na yan? At saka isa pa ang malala nga dyan, meron siyang kasama dito na assignment na hindi mga kasama sa rango. At ito, sabi ni Shugen na pagdating sa bagay na yan, huwag siyang mag-alala. At ito ngayon, ipinaliwanag na ni Shugen yung pagdating dito sa 2 kasamahan nila na walang rango. At una nga dyan ay etong si Yamada. Sabi niya nga dyan, yung bata, si Yamada yan. Kaya wala siyang rango dahil wala pa siya sa tamang edad. Pero sigurado kapag pumasok na siya dyan sa training school ng assignment ay madali na siyang mapupunta sa rank 1 o kaya sa rank 2 kasi nga mahusay siya pagdating sa espada. At ito naman babae, si Izuzu, sabi niya ganun din. Parese ng kaso nito ni Yamada. At ito si Izuzu, kahit na babae siya, konti lang yung nakamatch sa kanya pagdating sa pakikipaglaban at sa paggamit ng espada. At ang higit pa nga dyan, yung shogunate ay ginawa siya o in-employed siya na maging combat instructor. So kaya nga ito, tuloy ni Shogun, kaya wala man rango yung 2 pero malinaw na talagang mahusay sila pagdating sa paggamit ng espada at sa pakikipaglaban. At saka isa pa, hindi naman ibibigay sa kanila yung titulo ng pagiging assignment kung hindi sila malakas. At nandito pa nga rin daw si Jikan na mahusay din kahit papano pagdating sa paggamit ng espada. Sabi niya ganyan sa ito, kakaway-kaway lang dyan ito si Jikan. At then after nga niya, ay eto nga ngayon, tuloy nga dito ngayon ni Shugen na hindi naman sila nandito para maging isang observer lang o taga-monitor. Nandiyan sila dahil gusto nilang ibigay yung lahat ng makakaya nila para dun sa unang grupo sa vanguard na kasamahan nila na nandoon na sa may Shinsenkyo. At ito nga sabi ngayon dito ni Yamada, hoy ikaw tanda, gusto mo ba na ipakita ko sa iyo yung sword play ko kung gaano kahusay? Sabi niyang ganyan. Pero ito nga, inaawat siya rito ni Izuzu. Pero sabi nga dito ni Yamada, kasi minamalit silang 2 kasi nga wala silang rango at medyo nainis nga si Jam. At ito sabi nga ni Yamada, especially na kayang-kaya niya naman daw na i-cut down, patayin lahat ng nandiyan. So ito sagot, itong elite na ninja, sabi niya nga dyan, ganun ba? Okay, sige lang, sabi niya ganyan. At then after nga niya, spang! Dito ang bilis, hinati ka agad dito ni Yamada yung maskara ng elite na ninja na nga na to. At ito, laglag ni dyan yung maskara niya, pero tahimik-tahimik lang dito yung isang kasamahan niya na elite ninja. At ito nga sabi ni Yamada, aba, pinuntirya ko na yung kaibigan mo pero di man lang siya gumalaw, di man lang siya umimik. Boring, sabi niyang ganyan. But then suddenly, boom!
Biglang pumunta sa likuran niya dali-dali itong si Izuzu at itong ang sama ng tingin ni Izuzu dito kay Yamada. Sabi niya nga rito, napaka-rude nito ni Yamada sa mga kakampi nila na mga ninja. Ibalik daw kaagad ito ni Yamada, yung kanyang espada itago niya ulit yan, sabi niyang ganyan. Pero ito nga sabi ni Yamada, ikaw higante ka, wag mo akong sinusubukan. So parang ang lupit na ugali nito ni Yamada. Pero ito nga biglang sabi dito ni Lord Aoki na mukhang hindi yung mga ninja yung dapat niyang intindihin, kung hindi ito mismo yung mga Asaimon. At so ito ngayon ay tinanggal na nga ng elite ninja na to yung kanyang maskara. Sabi niya nga dyan, aba naku, hindi maganda yan, nag-aaway-aaway yung mga mahuhusay na samurai. At ito nga sabi niya, pero ganun pa man rin ay talagang dapat hindi na nila iniintindi itong mga ninja, ito sila mga shinobi. So dito yuko-yuko lang itong si Izuzu, sabi niya nga dyan, pasensya na. Pero ito nga sabi niya itong elite ninja na to na nonsense, dahil silang mga ninja yung buhay nila para sa kanilang mga master lang. At sa pagkakataon na to, yung mga master nila ay eto, yung mga Asaimon. At then after nga nito, eto nga ngiti-ngiti pa dito ng parang madilim na etong elite na ninja na to. Sabi niya nga dyan, na sige, kung nagdududa pa rin sa kanila etong mga Asaimon na nga na to, etong mga kasamahan nila sa barko, ang gawin nila, pumili sila ng kahit sino dito sa mga ninja na to, at yung mapipili ay itatapon sa karagatan o di naman kaya papatayin dun mismo sa pwestong kinakatayuan nila. So dito tahimik-tahimik lang, nagugulat etong sila Shugen, but then suddenly ay eto nga biglang tinuro kay ni Yamada etong elite na ninja. Sabi na nga dyan, o sige ikaw gusto ko, sabi ng ganyan, pumili ka, tatapon ka ba dun sa may karagatan o magpapakamatay ka, sabi ng ganyan, papatayin mo yung sarili mo ngayon na mismo, sabi ng ganyan, ipakita mo yung katapatan mo, yung loyalty mo. So ito ay tahimik dyan etong si Shugen. At ito nga sabi dito ng elite na ninja, ako napili mo, okay sige kung ganun, sabi ng ganyan. So napaka-casual lang dito sa elite na ninja na to. At after nga niya ay sabi niya dito sa may kasamahan niya, sige ikaw na mag-handle, mag-take over mula rito. At ito nga yung salita na itong elite na ninja, sabi niya, eto na, gagawin na. Sabi niya ganyan, natin pagkatapos nga nito, spang! Dito sinaksak niya na itong kanyang leg ng walang kung ano-ano. At ito nga ngayon, dito talsika na, sumirit na yung dugo ng elite na ninja na nga na to. At eto, nagulat na nga dyan itong sila Yamada at saka nga itong sila Shugen, pati na si Lord Aoki. At then after nga niya, spak! So dito bagsak dyan itong elite na ninja. At ito tumayo na ngayon yung isang kasamahan niya na ninja. So ito elite din niya. At salita na nga itong kasama niyang elite na ninja. Sabi niya nga dyan na lahat sila dito na mga shinobi ay itinapon na nila yung kanilang puso at isipan, at nag-e-exist na lang sila bilang isang kasangkapan. So kaya nga ito tuloy niya na pakiusap, magtiwala sa kanila itong mga Asaimon, pati na si Lord Aoki. Pero ito dali-dali ay inawat na nga ni Lord Aoki itong kaguluhan na nangyayari. Sabi niya nga dyan, okay sige, okay na yan, tama na, sabi niya ganyan. Nakuha na raw niya yung pinupunto ng mga ninja na nga na to, at bumalik na sila sa kanilang mga pwesto. At so dito ay nabibilib pa rin etong si Izuzu. Sabi niya, grabe, ang tindi ng resolve nila, dapat niya nga raw i-commend itong mga to, lalo na yung namatay na ninja. Pero ayun, ay talikod lang dyan ito si Yamada na parang wala nangyari. Sabi niya nga dyan na talagang di niya naiintindihan kung paano mag-isip itong mga ninja na to. But dito naman sa kabilang banda ay ngingiti-ngiti na ng parang nakakatakot itong isang shinobi dyan. At naalala niya yung ipinag-utos sa kanila ng boss nga dito ng Iwagakure Clan. At ang mission nga dito ng mga ninja na i-infiltrate itong mission na to at patayin si Gabimaru. At so eto, tuloy pa nga sa flashback, at eto yung sinabi sa kanila ng boss ng Iwagakure Clan na hindi niya na-anticipate na mapapasama si Gabimaru sa mission na yan bago pa siya mapatay sa execution ground. At ngayon itong si Gabimaru daw, siya yung simbolo ng failure ng Iwagakure Clan, kaya dapat na siyang mabura sa mundo. At now, kung di raw nila mapapatay yang si Gabimaru, kailanman hindi sila magkakaroon ng honor. At after nga niya is dito nga tuloy niya na gawin daw ng mga shinobi na to kagamit-gamit yung kanilang mga buhay. At then ay eto nga, back to present na. At ito ay kausap na nga ni Yamada itong si Shugen. Sabi na nga dyan, sa tingin ba ni Shugen ay dapat na nga nilang pagkatiwalaan yung mga ninja na yan? Pero sagot itong si Shugen, sabi na nga dyan na hindi na importante yan, dahil una pa man din wala na talagang tiwala itong si Shugen dyan daw sa mga ninja. At eto tuloy pa nga ni Shugen na para sa kanya etong mga ninja na to at saka yung mga kriminal na nauna na pumunta dun sa may Shinsenkyo, lahat sila pare-parehas lang, isa lang, mga di raw nila kailangan niya. At silang mga Asaimon ay sapat na nga raw para makita at makuha yung elixir na ipinag-uutos ng Shogun. At eto ngayon biglang sabi nga dito ni Yamada, paano kapag yung isa dun sa mga
kriminal, talagang nakita niya at nakuha niya yung elixir at binigyan talaga siya ng pardon. Isipin mo na lang yung takot na ibibigay niyan sa tao, sabi niya ganyan. So ito, sagot na si Shugin, sabi niya nga dyan, kapag yun nangyayari, ay talagang magdudusa siya sa sleepless night. So hindi raw siya makakatulog kasi parang magulan daw siya na pinabayaan yung kanyang anak kapag ganun. Kaya hindi raw siya papayag na ganun yung mangyari. At lahat nga raw na ma-encounter nila na kriminal dun sa isla na yun, papatayin ka agad nila. Nang sa ganun, ay madala raw nila pauwi, pabalik yung kanilang mga kasamahan na Asaimon. But then, ito nga, bilang sabi dito ni Yamada, paano kapag yung mga kasama natin doon, isa sa kanila namatay na, sabi niya ganyan. So dito, parang mas na-stress ito si Shugin talaga naman kasi ang tindi talaga ng pag-aalala nito ni Shugin doon sa mga kasamahan nila na Asaimon. So ito, exit na dyan itong si Yamada. But then after nga niya, ito nga sa isip-isip dito ni Shugin na talagang ipinagdarasal niya raw yung kaligtasan nila Sir Aizen niya. At then ito nga, balik naman dito na sa side ni Jika, biglang dumating si Jika, sabi niya nga dyan, ang hirap paging tagapagbantay no, ng gantong karaming grupo, sabi niya ganyan dito kay Lord Aoki. So ito, nagulat si Lord Aoki, sabi niya nga dyan, sa kabilang galing. At ito nga, salita na itong si Jika, sabi niya nga dyan, na okay lang ba na pagsamasamahin nga itong mga grupo na to? Hindi kaya baka mas maging magulo lang yan, sabi niya dito kay Lord Aoki. So ito, sagot si Lord Aoki, sabi niya nga dyan, na no choice kasi nga, galing sa itaas pinag-uutos ng Shogun. So kaya wala silang magagawa kundi tanggapin at ito, bantayan talaga itong mga grupo na nga na to. Saka isa pa, gusto nga rin ng Shogun na mabilis nang matapos itong mission na to. Gusto niya na makuha yung elixir at iniisip nga rin ng Shogun na kapag nakita ng unang grupo na dumating itong pangalawang batch na to, ay matutuwa sila kasi nga ang lalakas ng second batch, tapos magbibigay talaga yan ng malaking tulong sa kanila. Pero ito nga, sagot si Jika, sabi niya nga dyan na ang gandang punto yung sinabi dito ni Lord Aoki. Pero ano ba naman daw ito si Lord Aoki? Hindi tulong yung ibibigay ng second batch at ng barko na to, dahil sa pagdating araw ng barko na to, sigurado mas marami pang kamatayan at kaguluhan yung dadalhin niya dun sa isla ng Shinsenkyo. At ito ngayon, ngiti-ngiti na si Jika, sabi niya nga dyan, sigurado maraming mamamatay at lahat tayo hindi na makakaligtas. Walang makakabalik sa atin ng buhay, sabi niya ganyan. At eto nga ngayon, natakot ito si Lord Aoki, sabi niya nga dyan, sigurado ka ba? Kung ganun, may oras pa sila para bumalik, ibalik ka agad nila itong barko na to, wag sila tumuloy, sabi niya ganyan. At then after nga nito, isyan guys, so hanggang dito lang ito sa episode 3 natin para dito kay season 2 ng Hell's Paradise. At so ayan, hindi ganun karami yung nakita nating action sa episode na to. Pero yun pala, sa mga ibang request nyo pa na gustong isabay dito sa manga series natin kay Kalbo, may nakita ko dyan solo leveling at saka yung kay Jujutsu Kaisen season 3, ay sige, itatry natin na gawin yan, pero baka dun ko yan gawin sa may second channel natin. So nabubulbulo na ako, pasensya na guys. So yun, abang-abang lang kapag nagawa ako na yung ibang mga request niyo na manga series, ay susunduin ko kayo dito sa channel na to. Or di naman kaya baka maglaglag muna ako ng isa dito, parang ano ba, sample, parang katulad dito kay Hell's Paradise. At ayun, tignan natin yung mga performance neto ng mga trip ng manga series dito sa channel natin. So yun na naman at ulit guys, ay maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa panonood sa channel natin. At ayan, ay God bless nyo lahat, lagi mag-ingat, kita kids tayo ulit.